Hey guys, so today mag-aayos tayo ng motor. Ito nga pala yung Honda Click 125i. So, ang problema nito is namamatay siya lagi kapag ino-on or nag-idle. So, nagpa-CVT cleaning na rin tayo dati dito and nagpalit na rin tayo ng bagong battery. So, hindi yun yung problema. So, first time ko magbaklas ng throttle body ng kahit anong scooter. So binyag to sa akin. And nakikita kong problema dito is yung kanyang throttle body kasi nag-idle ako, namamatay agad, no? So feeling ko hindi pumapasok yung hangin or nabablock yung hangin kasi namamatay siya agad eh. After natin tanggalin yung upuan para ma-reveal yung ating engine, so tinanggal ko na agad yung injector natin, no? Dalawang screws yan na 8mm ata yan, no? So pagtanggal na natin yan, i-move away na natin yan and then pwede na natin tanggalin yung bracket na nasa ilalim yan. Hindi ko na ginamitan ng impact wrench yung bolts nito kasi delikado, medyo malambot ata to, no? Kamay na lang natin. And pag natanggal nyo na yan, pwede nyo na rin tanggalin yung mga cables yan, yung ating mga sensor cable dyan. Pwede nyo nang tanggalin yan, no? So hindi ko lang natanggal. Tapos yun dito is, ito na, ginamitan natin to ng impact wrench para mabilis. So yung bracket yung tinatanggal natin dyan, 10mm ata yung bolts niyan, no? So tanggalin natin yung bracket na yan, tsaka yung mga nakasabit dyan, para ma-clear up natin yung ating manifold. Yung sa drive hose ng ating airbox, yung ano na yan, yung belt na yan, nilagyan ko ng WD-40 kasi sobrang tigas talaga guys. Hindi ko alam kung ba't na lost thread yan or something. Matigas talaga siya, no? Hindi pa kasi ito nabubuksan. Yan. So, ginamitan din natin ito ng impact wrench, yung ating manifold. So, 10mm din yung bolts na yan, no? So, ginamitan na natin kasi masyadong matigas din yan. Kasi hindi ko matanggal yun sa may hose nung drive hose ng airbox. Hindi ko matanggal, ang tigas. So, ang ginawa ko dyan is tinanggal ko na muna yung mga throttle cable, tsaka yung return cable, tapos yung mga ating solenoid. Tinanggal ko na, tsaka natin pinwear sa palabas, no? Yung ating manifold, yung buong throttle body. Kasi ang hirap talaga niyang tanggalin. Nalo-lost thread na yung screw. So, tinigil ko na, pinilit ko na lang para ma-save ko pa yung screw, no? So, ang gagawin natin is iinitin na lang natin yung kanyang drive hose. Kung natanggal na natin yung kanyang, yung belt na bakal, no? Yan, no? So, ang ginawa ko dyan, guys, ininit ko na lang yan sa may kalan, no? Para lumuwag-luwag naman yung kanyang pagkakasikip. So, gumana naman, natanggal naman natin. Ayan, tapos nasalba pa natin at na-reuse pa natin yung drive hose na yun, na belt. So, dito naman, pwede na natin ito linisin. So, medyo marumi na nga. So, kung sisilipin natin dito yung air screw niya, no? So, para dito, tandaan nyo yung stock nyo na turns. So, sa akin dito, 4 na turns, pahigpit. Para pag kinabit natin, magsimula tayo sa mahigpit, then pabalik, 4 na turns. Yan yung kanyang stock. So, ito yung sobrang dumi guys, maraming bara. Kaya pala walang pumapasok dun sa may throttle natin, yung air intake, wala. So, ito naman guys, tinanggal ko na rin tong isa. Yung isa naman, hindi ko na matanggal kasi sobrang tigas din. Yung solenoid na yan, yung plastic na yan. Itong isa, hindi ko na matanggal, sobrang tigas talaga niya. Nasugatan na nga ako dyan, ayun, nung nagtalsikan. So, nasugatan pa ako dyan, no? Hindi ko na siya tinanggal. Hinayaan ko na, no? Ito naman manifold tsaka yung mismong throttle body, pwede pa lang paghiwalayin yan. No? So late ko na siya napaghiwalay ng mga dulo na. Pero nalinis ko na mas maayos yan guys. No? So sadly yung video natin dito is hindi ko na tapos yung linis natin. So nawala yung footage, hindi pa na naka-record. Pero yan nililinis na natin yung yung manifold natin, throttle body na. No? Yan, so, sobrang dumi guys. No? Yung pinaka-importanting linisin nyo dyan is yung air screw. No? Kasi doon talaga yung dumi, yung mga grease na namo, malagkit yung sludge na nandoon, kaya yung hangin pala, spigil lang pasukin yung ating throttle body, kaya pala lagi namamatay on idle yung ating motor. Yan. So recommended linis kayo lagi yan after 10,000 kilometers, no? Ito 25,000 kilometers, hindi pa nabubuksan yung motor na to, no? Kaya pala laging namamatay. Yan. So nalinis na rin natin yan, and then yung kanyang manifold yan, yung pagtanggal ko, paghiwalay ko dyan, pinasok ko sa loob, so sinugasan ko ng tubig, no? Soapy water. Hindi yung yung meron throttle cable tsaka sensor, hindi yun. Yung lang, ito lang yung part na yung hawak ko. Tinanggal ko kasi yan. Make sure na bugahan nyo lahat ng mga sides dyan, tsaka yung mga loob-looban. Meron kasi yung mga dinadaanan ng hangin or mga air channels, no? Pwede nyo rin sundutin siya ng tissue, ng cotton buds, tsaka wet wipes, no? Pwede sabay air dry nyo lang, no? Huwag nyo hayaan na hindi ini-air dry ito, no? So, para mas clear at mas maganda yung ating linis. So, yan, binugahan ko lang, no? Tapos, tinissuehan ko lang, and then, syempre, yung mga kasulok-sulukan dyan, talaga nilinis natin, no? Yung labas, hindi naman masyado kailangan ng linis, kaya hindi ko naman masyadong binugahan, na konting buga lang sabay pahid-pahid ng tissue tsaka wet wipes yung labas para ma-agitate lang natin yung mga namuong dumi, no? Tsaka yung mga grease dyan. And after nung ating cleaning, inassemble ko na lahat. So hindi ko lang talaga na-videohan guys, no? Kasi naputol na. Motor natin, testing natin. Kasi okay kahapon, okay na to. Maandar na siya na maayos kahapon.
25 udo. Ayan. So namamatay ito agad kahapon. Hindi ko lang na-video yung testing. Ayan. So hindi na siya namamatay agad no, kapag naka-idle. Okay na. Siguro papatono na lang natin ito kung sakali. Para mas maayos yung kanyang yung idle niya. Kasi yung una para nag-throttle siya. So marami pa akong papalitan dito. Pati itong ano natin, wala akong impact tool. Impact driver yun. Para matanggal natin ito, papalitan natin ito. Na-lost thread na natin. Yan. Pero okay, natin body na pala yung problema kapag namamatay lagi sa idle yung motor agad. Tapos tingin nyo ba dito guys, yung fuel pump? Kasi nagbiblink. Palitin na ba yung fuel pump nito? Ang fuel filter. Kasi hindi na siya lagi naka-interblink. Yan. So baka kapitan ko rin ito ng MDL. Nag-wiring ako ng MDL kahapon. MDL sa taas. Minawiring ko na eh. Ang ganda rin yung bracket oh. Matagal na kasi hindi nakakabit. Yan. So nawiring ko na siya. Baka kabit na rin namin soon. Yan. So hindi siya namamatay. Okay. Maganda na rin yung kanyang under kahapon. Pinesting ko. Maganda nung under niya. Hindi na siya may mahagok masyado. Alright. Kung may mga tanong kayo guys. So first time ko rin na magbukas-bukas ang mga motor na ganito kasi nakabili na ako ng tools. Ayun yung pack wrench bumili ako. Nabubuksan ko na. Ito, sunod natin yung sakali. So see you soon guys sa susunod ng video. Thank you.